Sa gitna ng nagpapatuloy na epekto ng El Nino sa bansa, tiniyak ng Department of Agriculture na may nakahanda na silang hakbang upang tugunan ito at matulungan ang mga apektado. Ang sentro ng balita mula kay Clazel Pardilla, live. Audrey, nagbabala ang pag-asa na posibleng madelay ang pagdating ng tag-ulan. Kaya ang tanong ng House Committee on Agriculture and Food, nakahanda ba ang Department of Agriculture sa posibleng epekto nito sa sektor ng agrikultura? Ang paghupa ng epekto ng El Nino sa buwan ng Hunyo, inaasahang sasalubungin ng paparating na La Nina na ayon sa pag-asa ay magdudulot ng mas mahabang below normal rainfall o kaunting pag-ulan hanggang sa Agosto. Ikinababahala ng ilang kongresista na posibleng dumami ang mga lugar na makaranas ng tagtuyot. Kaya sa pagdinig ng House Committee on Agriculture and Food kanina, tinanong ang DA kung handa nga ba ang ahensya. Are we preparing already if those who are in dry condition elevates the challenge to become a drought province or region, sir? The digitalization will more or less give us the precise data of where the farms are, where the vulnerability areas were, and what are the possible interventions. But this time around, to answer the question, some of the data from the province, we are not prepared. Some of the data in the province that are production area, we are prepared, sir. So that would be very alarming, Mr. Chair. Sa kabila nito, iginiti Agriculture Undersecretary Roger Navarro na gumugulong na ang digitalization sa Department of Agriculture. Bukod sa radar at satellite target, di na gumamit ang optical shots data para makalap ang tamang impormasyon at makapagbigay ng naayong tulong. At sa harap ng El Nino, tiniyak ng DA ang pagbibigay o kahandaan sa pagbibigay ng tulong sa mga magsasaka. Tulad na lamang ng pagbibigay ng irigasyon sa 1.3 million hectares ng palayan, pagsasagawa ng cloud seeding operation sa mga lugar na nakakaranas ng tagtuyot. Makatutulungan nila ito para maka-impluwensya sa pag-ulan. Kamakailan nga lamang isinagawa ang cloud seeding operation sa Region 2 at inaasahan ding ikakasa sa Region 7 ang cloud seeding operation sa Marso. Nakahanda rin ang 1.8 billion pesos na crop insurance fund. Magbibigay ito ng 10,000 pesos sa bawat magsasaka at mangingisda na maapektuhan ng El Nino. May wala itong interes na pautang na 25,000 pesos. That's apart dahil iyon ay yung sa SURE program na maaring bayaran sa loob ng 3 taon. At namamahagi rin ang DA ng libreng hayop, drought-resistant na binhi at kabuhayan sa tulong ng DSWD. Kaya kung tanong naman ay maapektuhan ba ang produksyon, ang sagot dito ng Department of Agriculture? In terms of the ongoing forecast, we have an ample supply of food, agricultural products. But in terms of price, alam naman natin po na ito ay sumusunod lang sa merkado. At ang rice o ang palay, rule of thumb, kung ano po yung presyo ng palay, nadodoble lang siya at yun ang nagre-reflect sa merkado na presyo ng bigas. Sa ngayon, Audrey, nasa 6,500 hectares pa lamang yung naapektuhan ng El Nino o yung napinsala ng El Nino. Katiting lamang yan, sabi ng DA, kumpara doon sa daan-daang libo na tinaniman ng palay. Audrey? Okay, Clazel, sa datos nasa mahigit 357 million pesos na yung damage sa agrikultura. Kamusta ang ugnayan ng Department of Agriculture doon sa mga lokal na pamahalaan na apektado ng tagtuyot? Audrey, ang ipinupunto ng Department of Agriculture ay ang whole of a nation approach. Kaya naman hindi lamang ang DA ang gumagalaw dito kung hindi pati na rin ang mga lokal na pamahalaan. Halimbawa nga dyan yung pagbisita ni ASEC Arnel de Mesa kamakailan lamang doon sa Oriental Mindoro na nagdeklara ng state of calamity dahil naapektuhan ng El Nino yung kanilang palayan. So makikita doon na talaga namang sanib puwersa yung Department of Agriculture at mga lokal na pamahalaan sa pagtugon sa El Nino. Audrey? Maraming salamat, Clazel Pardilla.